Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Julian sa probinsya ng Eastern Samar. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunupos sa bayan ng San Julian. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-71 kabanata, ang talata po ay 14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan ko ang sino mang taong ako ikilanli. Iingatan ko ang sino mang taong ako kikilanli. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng San Julian sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa San Julian nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng San Julian. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo, 17 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 6. Mula sa desyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na uhaw ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh.
Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh. Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukalang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises. At ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy na kapag walang tubig, may Diyos na naglalaan. Kapag tayo ay dumadaan sa lugar ng kakulangan at tila wala ng solusyon, hindi ibig sabihin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Ang Diyos na nagdala sa atin hanggang dito ay siya ring Diyos na magdadala sa atin sa lugar na kanyang ipinangako sa atin. Ito po'y patunay ng pagsama at pangunguna ng Panginoon. Sa ganitong paraan, magiging maliwanag sa atin na tunay ang Panginoon ang siyang kasakasama natin. May mga pagkakataon sa buhay na parang nasa refidim tayo. Naglalakbay tayo kasama ng Panginoon. Sumusunod tayo sa kanyang direksyon. Pero bigla tayong napupunta sa lugar na walang tubig. May pangangailangan, may problema, may kakulangan. At ang pinakamahirap, hindi natin alam kung saan manggagaling ang solusyon. Ganyan ang nangyari sa mga Israelita. Sila ay naglalakbay ayon sa utos ni Yahweh. Hindi sila basta-basta naligaw. Ang kanilang pagdating sa Rephidim ay bahagi pa rin ng kanilang paglalakbay. Ngunit nang makarating na sila roon, walang tubig. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Minsan, kahit sumusunod tayo, dumarating pa rin ang panahon ng kakulangan. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin kapag dumating na ang Rephidim sa ating buhay? Ang pagsubok ay hindi katibayan na pinabayaan na tayo ng Diyos. Sinabi sa talata na ang Israelita ay naglakbay at huminto at nagpatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Ibig sabihin, ang kanilang paglalakbay ay ginagabayan ng Diyos. Pero pagdating nila sa Rephidim, walang tubig. Napansin ninyo? Sumunod sila sa Diyos pero nakaranas pa rin sila ng kakulangan. Minsan ganito rin tayo. Sinasabi natin, Panginoon, sumusunod naman ako. Bakit nangyari ito? Panginoon, ginagawa ko naman ng tama. Bakit parang mas lalo pa akong nahihirapan? Panginoon, nananalangin naman ako. Bakit wala pa ring sagot? Mga kapatid, ang problema ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos. Ang Rephidim ay hindi lugar ng pag-abandona. Ito ay lugar ng pagsubok at pagpapakita ng higit na kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay maaring magdala sa atin sa isang sitwasyon kung saan hindi natin kayang solusyonan ang problema sa sarili nating kakayahan. Bakit? Dahil nais niyang makita natin na kung saan nagtatapos ang ating kakayahan,
Doon nagsisimula ang kakayahan ng Diyos. Sa panahon ng pangangailangan, mag-ingat sa ating mga reaksyon. Nang mawalan ng tubig ang mga Israelita, naggalit sila kay Moises. Sinabi niya, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Totoo ang kanilang pangangailangan. Talagang nauhaw sila. Pero ang problema ay hindi lamang ang kanilang uhaw. Ang problema ay kung paano nila hinarap ang kanilang uhaw. Sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop? Mga kapatid, kapag tayo ay nasa matinding problema, madaling maging negatibo. Kapag pagod tayo, mabilis tayong magalit. Kapag natatakot tayo, mabilis tayong manisi. Kapag hindi natin nakikita ang solusyon, iniisip natin na walang ginagawa ang Diyos. Pero tandaan natin, ang problema ay maaring totoo, pero hindi ibig sabihin na tama ang lahat ng ating naiisip at mga reaksyon na ating ipinapakita. May pagkakaiba ang pagsasabi, Panginoon, kailangan kita, tulungan mo po ako. At ang pagsasabing, Panginoon, bakit mo po ako pinabayaan? Pareho silang nanggagaling sa taong may problema. Pero magkaiba ang laman ng puso. Kapag may refidim sa buhay natin, huwag nating hayaang ang uhaw ay maging reklamo. Ang takot ay maging galit. Ang problema ay maging dahilan upang makalimutan natin ang katapatan ng Diyos. Ang tamang tugon sa krisis ay humingi ng tulong sa Diyos. Napansin natin ang ginawa ni Moises. Habang ang mga Israelita ay nagrereklamo, si Moises ay humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi niya, ano po ang gagawin ko sa mga taong ito? Napakagandang aral nito. Hindi alam ni Moises ang gagawin. Hindi niya kayang gumawa ng tubig. Hindi niya kayang lutasin ang problema sa sariling lakas. Kaya pumunta siya sa Diyos. Mga kapatid, may mga problema na hindi natin kayang lutasin sa pamamagitan lamang ng ating talino. May mga sitwasyon na hindi kayang ayusin ng pera. May mga laban na hindi kayang mapanalunan sa pamamagitan ng sariling lakas. May mga pintuan na hindi natin kayang buksan. At sa mga ganitong pagkakataon, kailangan nating matutong sabihing, Panginoon, hindi ko po alam ang gagawin. Pero alam kong ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay marunong umamin na kailangan natin ng Diyos. Kapag walang sagot, manalangin. Kapag walang lakas, manalangin. Kapag walang direksyon, manalangin. Kapag hindi mo alam kung saan pupunta, manumbali ka sa Panginoon. Kayang maglabas ng Diyos ng tubig mula sa bato. Sinabi ng Diyos kay Moises na dalhin ang kanyang tungkod at pumunta sa malaking bato. Pagkatapos sinabi niya, hampasin mo ito at bubukalang tubig na maiinom ng mga tao. Isipin natin iyon. Bato. Hindi balon. Hindi ilog. Hindi bukal. Bato. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, kahit ang tila imposibleng pinagmulan ay maaring maging daluyan ng pagpapala. Mga kapatid, maaring tinitingnan mo ngayon na ang sitwasyon mo at sinasabi mo, wala ng paraan.
wala ng solusyon. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, may paraan ng Diyos na hindi mo pa nakikita. Kung kaya ng Diyos na maglabas ng tubig mula sa bato, kaya niyang gumawa ng paraan sa buhay mo. Kung wala kang nakikitang pintuan, maaring ang Diyos ay gumawa ng pintuan. Kung wala kang nakikitang sagot, maaring maghanda na ang Diyos ng sagot. Kung hindi mo nakikita ang susunod na hakbang, hindi ibig sabihin na hindi na alam ng Diyos kung saan ka dadalhin. Ang Diyos ay hindi limitado ng iyong nakikita. Mga kapatid, ang Exodo 17, una hanggang ika-6 na talata ay nagtuturo sa atin ng apat na bagay. Una, ang pagsunod sa Diyos ay hindi nangangahulugang wala ng pagsubok. Ikalawa, kapag may problema, bantayan natin ang ating mga reaksyon. Ikatlo, ang Diyos ay kayang gumawa ng paraan kahit sa lugar na para sa atin ay wala ng pag-asa. Marahil may ilan sa atin ngayon na nasa Rephidim, may kakulangan sa buhay, may panalangin na hindi pa nasasagot, may problema sa pamilya, may pangangailangan na hindi mo alam kung paano matutugunan. At marahil sinasabi ng puso mo, wala ng tubig. Pero tandaan mo, may Diyos na nakakakita ng iyong pangangailangan. Ang mga Israelita ay walang tubig, ngunit hindi sila walang Diyos. At iyon ang mahalagang mensahe natin ngayon. Kapag walang tubig, huwag mong iisipin na walang Diyos. Ang Diyos na nagdala sa iyo hanggang Rephidim ay siya ring Diyos na kayang maglabas ng tubig mula sa bato. Kaya huwag kang sumuko. Huwag kang mawalan ng pananampalataya. Huwag hahayaang ang problema ang magsabi kung sino ang Diyos. Sa halip, sabihin natin, Panginoon, hindi ko po alam kung paano mo gagawin, pero nagtitiwala ako na ikaw ay makapangyarihan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng provisyon. At kapag dumating na ang oras na tila walang paraan, tandaan natin, sa kamay ng Diyos may provisyon. Manalangin tayo. Yahweh, maraming salamat dahil ikaw po ay Diyos na nakakakita ng aming pangangailangan. Kapag kami po ay nasa mga sariling Rephidim, tulungan mo po kaming huwag magreklamo at mawalan ng pananampalataya. Turuan mo po kaming lumapit sa iyo at humingi ng tulong. Kapag wala kaming nakikitang paraan, ipaalala mo sa amin na walang imposible sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala na ikaw ang aming tagapaglaan. At sa lahat ng pagkakataon, ipahintulot mo, Ama, na kami ay magtuon ng pansin sa iyong kapangyarihan at sa iyong kakayahan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng San Julian sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, ipahintulot mo na makita itong dahilan ng Santong Espiritu upang itatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng San Julian. At ang aming panalangin, dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan. We declare the fire of revival at ipahintulot mo amang Diyos na dumaloy ito sa Baguio City.
Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros, kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayan. Dumaloy ang iyong kalwalhatian, ang iyong pagpapala sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong maganap namin ang tawag mo as the launching pad of the gospel, as a missionary sending country, as the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na siyang maghari sa aming mga tagapanguna. Hiling din namin ang pagkilos mo sa aming mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institutes 3. Yun din po ang pagpapala mo para sa mga misyonero at sa mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Dasal namin ang biyaya ng iyong kaligtasan sa kanilang pamamahagi ng iyong katotohanan. As we also pray, Panginoon, sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bansang ito upang sila'y magtagumpay para sa kaluwalhatian mo. As we also declare peace and blessings sa Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival as we speak peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise